Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Please samahan niyo po ako dito mag-walk tour guys sa Real Street. At ito po yung update natin today, February 10, 2025. At ito na nga po yung tapat natin. Ito po yung tutumbukin natin hanggang dulo po. Yan po ang Lyceum of the Philippines University. Doon naman po sa bandang unahan ang Mapua University. At sa bandang unahan naman po ang Colegio de San Juan de Letran. Nalilepo ako. Kala ko kanina si Kiko yan. Sawa ako sa Jure. Sa mga gusto pong mapanood ang Muralia Street, nasa aking previous video po. At napakaganda nga po dito sa Muralia Street kung nasaan po tayo ngayon. Diyan po tayo galing sa taas kanina. At ang likod po niyan ay park at golf course. Andito na po tayo sa corner ng Real and Muralia Street. Ayan po sa tapat natin may mga nakapark na tricycle, e-bike, and pajak. Ayan, ito po yung tutumbukin natin ang Real Street. Hanggang dulo po tayo. Both sides ng kalye dito ay marami nga nakapark, as you can see. May mga motor, sasakyan. Ayan, maliit na lang po ang kalye dito kasi both sides ay maraming nakapark. Pati bike lane inoccupy na po nila. Oh, ayan. So dito na area wala na pong bike lane kasi ginawang po nila ng parking area. Ayan, dito na side, marami pa nakatira dito. Ayan, di pajak. Marami din palang nakatira dito na area malapit lang sa LPU.
dito sa Legazpi Street. Marami pa na nakatira dito. Ay, LPO po ito na building. Yan, maraming ading nagko-comment sa ating previous video na kailan daw ililipat yung mga informal settlers dito. So far wala po akong idea kung ano ba ang plano sa administration dito. At mga ibang comments pa naman po, sabi na sana ang gagamitin dito ay Tranvia na, tatanggalin yung mga dipajak dito at tricycle at iba pa, kundi Tranvia ang matitira tulad ng ginagamit sa ibang mga bansa. Yung building na po yan ay Casa Paz Corte Real. Maganda rin po siya, oh. Yan, matagal ko na rin nakikita itong mga banderitas ba ang tawag dito. Parang ginagamit pang piyesta. Pero up to now, meron pa rin po siya. Maganda yung murals dito. Pang Filipino talaga. Yan, oh, mga sinauna. Wala yung wala pa rin. Yan, marami din mga vendors dito sa gilid. Marami palang mga nakatira dito. Yung mga cobblestones dito, sa tingin ko ito yung mga sinauna pa. Yan, napakaganda pa naman. Yun nga lang, marami pa rin talaga nakatira dito ng mga informal settlers. Ito lang po ang Casa Manila. Marami din po mga kainan dito, mga coffee shops at iba pa.
Ang tapat po nito ay San Agustin Church na, the UNESCO World Heritage. Casa Manila, 1981. Cafe Intramuros. Dito na po tayo sa corner General Luna Street and Real. Sa harapan po natin, yan na po ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Ayan po yung tutumbukin natin, ang Real Street. Nasa bandang dulo na po tayo. At ito po yung kahabaan ng General Luna Street. Papunta naman po doon, kung ang pinakadulo po nito ay Fort Santiago. At sa bandang unahan po ang Manila Cathedral. Yan na po ang napakagandang Manila Cathedral. At dito naman po sa kabilang side ay exit going to Manila City Hall at Rizal Park at iba pang mga lugar. Diyan na po sa bandang unahan, ang pinakadulo po nito ay pamantasan ng lungsod ng Maynila at Department of Labor and Employment. Sa mga gusto po mapanood ang General Luna Street na ngayon ay ginawa na nga po nilang pedestrian. Nasa aking previous video po. Ayan po ang dating plaza San Luis Complex at ngayon nga po ay Casa Manila na. Very different from my upstairs. Hello, sir. Sir, how are you? How are you, Japanese yan? Ayan naman po ang building na sa corner ay Oscar Ledesma Building. Oscar Ledesma Building, constructed in Art Deco style, 1933. Sa kahabaan ng General Luna Street ay allowed po ang mga kalesa. Ayan po. Sa mga gustong sumakay po ng kalesa, ang rate po ay 1,000 para sa mga regular passengers at 800 pesos naman po para sa mga students, PWDs, and senior citizen. Ang rate na po yan ay per hour. Kahit dito nga sa kahabaan ng General Luna Street at Real, marami pa rin mga spaghetti wires. Marami pa rin spaghetti wires talaga. Kaya nga po wish na lang po natin na magkakaroon po sila ng underground cabling system para mas maganda tingnan, malinis at organized. Kasi marami nga pong nagsasabi at nagko-comment sa ating previous videos na eyesore ang mga spaghetti wires. Sa mga gusto mag-visit ng San Agustin Museum, ang entrance fee ay 200 pesos and 160 pesos. Tigbulik lang kami, tapos sa isla, bato ko si Arky. So ay ni Arky yan.
Dami pong nakapark dito na dipadyak. Dito na po tayo sa labas ng San Agustin Church. Ayan po ang kanilang wall. Pati din po sa bandang dulo. Sobrang ganda po ng design ng ECJ building. Malapit na po tayo sa dulo. Ito po ang kahabaan ng Arzobispo Street at sa bandang unahan po ang ongoing restoration ng Ateneo de Municipal. At tapat naman po ng Ateneo de Municipal ay Museo de Intramuros. Tingnan nyo naman po ang details ng building na to. Sobrang ganda po. Time check, 5:30 PM local time. Medyo maambon-ambon nga po ngayon. Ayan po, nakita ko na po ang wall. The Agustinian Provincial House once stood on this site from 1896 to 1932. At ECJ building na nga po ngayon. Base nga din sa mga previous comments sa mga videos natin. Sabi nila dapat mga design ng mga building dito ay mga neoclassical or symmetrical. Kaso may mga nakikita naman po tayo dito na hindi neoclassical design, di ba po? Lalo na yung Bureau of Immigration building at BF Condominium. Yun po ang laging issue ng mga viewers natin na paano daw nakapasa dito sa Intramuros. Dito naman sa bandang dulo ay naka-asphalt po ang kalsada dito. Ayan, dito na po tayo sa dulo. Ito po yung St. Augustine Church na wall. Ayan po guys, oh, sobrang ganda niya. Sa tapat po natin ay Puerta de Santa Lucia. Akyat po tayo dyan sa taas. Ito pala ay Manila Health Department, Intramuros Health Center. Yan, tingnan nyo naman po ang San Agustin, no? Sobrang ganda. Ito naman po yung kahabaan ng Santa Lucia Street. Ito naman po ay palabas papuntang Manila City Hall, Rizal Park at iba pang mga lugar. At Moralia Street, dito po didiretso. Akyat po tayo dito kung anong makikita natin. Dito na tayo sa taas ng Puerta de Santa Lucia. Yan, marami mga naglalaro po dito.
Yan po part ng San Agustin Church. Sobrang laki po ng San Agustin Church, lalo na yung museum nila. Yan, napakaganda rin dito na side, oh. Clean and green. Ito po yung likod ng Puerta de Santa Lucia. May golf course po dito. Yan yung mga sasakyan nakikita nyo po ay papuntang pier po yan. On your right, on your left naman po ay papuntang Manila City Hall yan. Or Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Guys, please abangan nyo po ang aking vlog dito sa kahabaan ng Santa Lucia Street. Kung gusto nyo naman pong mapanood ang iba pang updates dito sa Intramuros, nasa aking previous videos po guys. Maraming salamat po. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Real Street in Intramuros, Manila. As of today, February 10, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong support at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.